Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-30 ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil
at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ang ika-6 na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, ay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng salig ay ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroroong kakahuyay, umaawit ng masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa, Panginooy purihin mo, kaluluwa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno, at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon, anak?" Tugong patanong ni Abraham. "Mayroon po tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos kapusin. Nang sasasakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi,
Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob at magpahanggang ngayon sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko, ang aking dalangi ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Ikatlong pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. At pagbubukang liwayway,
nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ng mga karway at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at salagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Puon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang saki nagkukupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, wala ngang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo, para maging iyong lubos at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Poon, maghahari magpakailanman. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ikaapat na pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal, iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali, ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Iyan ang sinasabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamiti ruby sa mga tore mo, batong maningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad,
Patatatagin ka ng katarungan at katuwiran, magiging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, ang kanyang ginawa ay lalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin o poon. Ako ay pakinggan, mahabag ka. Poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ikalimang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit tinuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang dahat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ika-6 na pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Dinggin mo, Israel, ang mga kautosang nagbibigay buhay. Makinig ka at nang ikaw ay matuto. Israel, bakit ka nasa lupain ng iyong mga kaaway? Bakit ka tumanda sa ibang lupain? Bakit itinakwil kang parang patay at ibinilang na sa mga patay? Ang dahilan ay sapagkat itinakwil mo ang bukal ng karunungan. Kung lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sana'y namumuhay kang matiwasay sa habang panahon. Hanapin mo ang bukal ng pangunawa, lakas at kaalaman, at malalaman mo kung nasaan ang mahabang buhay. Ang liwanag na sa iyo'y papatnubay, at ang kapayapaan. May nakatuklas na ba kung saan nakatira ang karunungan? O nakapasok sa kanyang taguan ng yaman? Ang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay, ang tanging nakakakilala sa karunungan. Natatarok din niya ito sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Siya ang lumikha at naglagay dito ng lahat ng uri ng mga hayop. Nag-utos siya at lumitaw ang liwanag. Nanginginig ito sa takot kapag siya'y tumatawag. Tinawag din niya ang mga tala at madali silang nagsitugon. Narito po kami. Lumagay sila sa kani-kanilang lugar at masayang nagniningning para bigyang lugod ang lumikha sa kanila. Ito ang ating Diyos. Walang makapapantay sa Kanya. Alam niya ang daan ng karunungan at ito'y ipinagkaloob niya sa lingkod niyang si Jacob, kay Israel na kanyang minamahal. Mula noon, nakita na sa daigdig ang karunungan at nanatili sa sangkatauhan. Ang karunungan ang siyang aklat ng mga utos ng Diyos, ang batas na mananatili magpakailanman. Ang manghawak dito'y mabubuhay, at ang tumalikod ay mamamatay. O bayang Israel, tanggapin ninyo ang karunungan, at lumakad kayo sa kanyang liwanag. Huwag ninyong ibigay sa ibang lahi ang inyong karangalan at mga karapatan. Mapalad tayo mga Israelita, pagkat alam natin kung ano ang nakasisiya sa Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon,
iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ikapitong pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarami nila ito sa kanilang kasamaan, at dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Itinapon ko sila at ikinalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila, ngunit sa mga lugar na kinatapunan nila, binigyan daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mga mamamayan ng Panginoon? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi sa banal kong pangalan na inyong binigyang daang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastanganan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinibigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Papunta sa templo ng Diyos, ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Ang totoo't ang liwanag, buwat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa hahing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan
at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Aleluya, aleluya, aleluya. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang hiyayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Aleluya, aleluya, aleluya. Ang lakas ng puon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Aleluya, aleluya, aleluya. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mausay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Aleluya, aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-usap-usap sila habang nasa daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit, at sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na manguuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.